Alright, dito tayo ngayon sa Doña Salud. Doña Luisa, Phase 1, Barangay Matina, Crossing 74A, Davao City. So, saan ba tayo pupunta? Siyempre, ito ho yung subdivision na kung saan nakatira sila Tatay Digong, Ma'am Hanelit Abansinya, and Kitty Duterte. Noong araw, nung hindi pa sila kinidnap ni BBM, no? Hindi pa sila pinakidnap ng tropa ni Torre. Basta so ito yung ito yung kailang lugar. Just in case sa mga hindi pa nakapunta dito, hindi talaga maniwalang, walang ka-ideya no kung ano ba hitsura nga ba ng mga bahay ng mga Duterte, or particular sa kila Ma'am Hanelit Abansinya, Kitty Duterte, and Tatay Digong. So ito ho yun, no? So ito yung highway. Hindi ho sila exclusive subdivision kagaya sa kila Martin Romualdez, no, na congressman lang naman, hundreds lang naman ang kanilang nire-representa. Pero bakit napakayaman nila, no? Talagang 10 piraso yung Forbes Park nila na bahay na bilyon-bilyon ang halaga bawat bahay. So itong mga Duterte, ito yun ha, the most trusted, most loved. Di ba? Oh, binoto yan, landslide ng madlang people. Minahal yan ng buong mundo, pero ang bahay nila dito lang nakalagay. Nakatira lang sila dito sa may Teachers Village, di ba? Na subdivision. Napakasimpleng pamumuhay. So yun po yung natin gagawin. Pupunta na tayo sa kanilang area para naman may idea tayo, no? Ako mismo, hindi ko alam kung ano nang ganap. Matagal na rin akong hindi nakabalik dito sa lugar. Like basta right after na matapos yung election, right after na talagang na-declare, no, yung win nitong ating mayor na si Tatay Digong sa Davao City. So panalo siya, landslide. Ay syempre, grabe yung victory. And Mayor Basti naman ang Vice President. So Vice Mayor. So hindi na tayo masyadong nakabalik dito sa lugar kasi ganoon naman talaga, marami din tayong mga pinagagawa sa buhay, no, para din sa pamilya, alam niyo ganoon. So in order to survive, so hindi namin mag-work ng mga taga Davao. Pero hindi ibig sabihin nun ay kinalimutan na namin ang mga Duterte. So mahal na mahal pa rin namin sila. At the same time, pinagtanggol, protektado, or pinagtanggol, no? Hindi namin alam kung paano sila poprotektahan, pero alam namin kung paano sila suportahan lagi, no? So yun lang, bali by sharing testimonies, no, na galing sa puso, hindi siya bayad ng mga testimonya, hindi siya scripted, talagang tunay siya galing sa itubuturan ng aming puso. So yun po yung namin, maipakitang tulong, support sa kanila. At syempre binabara namin yung mga naninira sa pamilyang Duterte. So let's go, punta tayo sa loob ng bahay nila, ng subdivision. So syempre alam naman natin na bininta na yata ang bahay, o nabenta man, sold out man o hindi, basta wala na sila, hindi na sila nakatira dyan sa bahay nila. Si Ma'am Hanelit, no, sila Ma'am Kitty, tsaka si Tatay Digong. So they're no longer there sa bahay nila. So pero pwede nating puntahan. Balay ni FPR, the open for tourists and visitors. So from 8 AM to 5 PM daily. So hindi ko alam kung siya ba ay yung talagang papasok ka sa loob ng bahay, open for tourists, or kahit siguro hindi na lagpas tayo ng alas 5 ng hapon, still pwede pa rin siguro tayong dumaan lang sa bakuran nila. So ito yung approach ng bahay nila, ha, hindi siya pangmayaman talaga. Ito yung approach papunta sa ng bahay. O ito yung daanan, ito yung entry point, entrance. So pwede kayong pumunta pa rin dito dahil open siya for tourists. Pero ayun nga, alas 5 ng umaga, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero di natin alam. We're about to to confirm kung yun ba'y papasok talaga sa mismong bahay, sa mismong structure, sa loob, inside, or baka yung sa labas lang. Pero tingnan natin. So diba, yan yung mga bahayan nila Tatay Digong. Ang kanyang mga kapitbahay dito, hindi mga elitista, hindi mga oligarchs, kundi mga mamamayang Pilipinong ordinaryo, mga empleyado, ganyan, mga law-abiding citizens, hindi mga magnanakaw ng mga corrupt politicians, hindi mga abusadong mga oligarkeya. Nakalagay, balay ni FPRRD open for tourists and visitors.
So dito yung bahay ni Tatay Digong ha. Diretso lang tayo dito. Wala nang tao. So syempre, bakit naman? Ang rason din naman kasi na andito kami noon dahil nga sa banta, no, na halugubin nila ang bahay ni Tatay Digong at pasukin, loobin ang bahay at tamnan ng mga peking ebidensya. Alam niyo naman ang administrasyong BBM. Mahilig sila sa mga planting evidence kasi nga wala nga silang makuha ang ebidensya, kaya gawa-gawa na lang. Parang project din, wala silang project kaya angkin na lang at gawa-gawa na lang. So hello Tatay Digong, I don't know kung mapanood mo to, pero if ever lang, no. So Merry Christmas sa inyong pamilya. Merry Christmas sa inyong lahat. Ma'am Hanilet, kumusta kayo dyan? Shout out, no. Bali, Merry Christmas sa inyong pamilya. Ma'am Kitty Duterte, shout out din sa inyo, no. So Merry Christmas sa inyong pamilya, sa inyong tatlo. Nakalungkot pero ganun talaga. Walang permanente sa mundo. Pero hindi naman sana sa ganyang paraan na alam mo yon, yung aabusuhin. I mean, yung ganyang paraan, no, na pangdemonyo, walang parang unfair o hindi patas at hindi makatarungan. Muntakin nyo ha, pag-usapan na natin ng konti yung tungkol kay Tatay Digong. Ito base lang to sa aking pagkakaalam ko lang, no. Maaring mali, so pwede nyo akong i-correct. Si Tatay Digong hinuli, pinakidnap nila. Bakit kinidnap yung ginagamit na pronouncement? Kasi hindi naman kasi siya talaga convicted. Walang formal na kaso na ipasampa sa kanya. Yan, basta bayad lang ang ICC, ang dahig, ang ICC binayaran ng mali-malitang pera ni BBM Romualdez para makidnap si Tatay Digong. Kasi napakalaki kasi ng hadlang sa mga Marcoses, no, sa administrasyon na to ngayon. Itong boses kasi na Tatay Digong ay hanggang ngayon pinapakinggan pa rin ng mga taong bayan. Siya pa rin ang gusto ng mga tao. Kaya yun, pinakidnap. So yun, no. Bakit na sabi nating unfair, hindi makatarungan? Dahil nga sa tawag nito, unjustice, no, or injustice. Hindi makatarungan. Like wala sa saligang batas, wala sa constitution. Basta maraming paglabag. Law bender nga talaga silang sadya. So yun lang yung base sa aking pagkakaintindi sa kaso. So nalulungkot tayo. Hindi siya convicted. Suspect siya, kumbaga hindi pa rin siya guilty. Gawa nung hindi pa nga siya naparusahan, hindi pa siya na hatulan na siya ay guilty. So yun. So kawawa. I mean, yun yung sinapit ng pamilya nila, hindi lang sa Tatay Digong, kundi buong Duterte family, kila Ma'am Hanilet Abansinya, kila Kitty Duterte. So yan yung sinapit nila na kalupitan ng administrasyong BBM. Pero alam ko naman at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong na wala talaga siyang pinagsisisihan sa kung saan man siya. Ibig sabihin is kung makulong man talaga siya, mapunta siya sa hell, sabi nga niya, as long as may people will live in paradise. So yun pero sana sa patas na pag trial, di ba? So hindi kaya yun, may regrets. I mean, basta gano'n na. So basta laban lang tayo mga Pilipino. 2028, no, andyan na, malapit naman na. Sunod na linggo, 2026 na. So 1 year and how many months na lang aantayin natin. So makaganti na tayo mga Pilipino, maiganti na natin ang mga Duterte. So that would be all. Thank you for watching. So Merry Christmas again sa inyong lahat dyan ng mga nanonood. Nakakalungkot lang. Diba? Ang lungkot niya na maaring yung natural lang kasi na paraan, like talagang sadyang nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya kasi may kanya-kanyang buhay na, nagkakalayo-layo, no, kung saan dinadala ng kapalaran, iba't ibang bansa. Nakakalungkot ang Pasko na nakasanayan mong magkasama kayo, pero itong sa kanila ibang level, no? Ibang level itong Pasko ni Tatay Digong ngayon. Okay lang sana kung itong pamilyang to ay hindi nagsiselebrate ng Pasko, di ba? Ang nagsiselebrate sila, no? Ini-internalize nila at pinapahalagahan nila itong ganitong event, no? Yung ganitong moment, itong holiday. So malungkot, ako ay nalulungkot sa pamilya nila sa puntong ito kasi nga ito yung bahay nila. Walang di ko alam kung anong ganap dito kapag Pasko, no?
last year for example. Di ko alam kung anong ganap dito, kung meron ba silang mga event, may mga kapitbahay ba silang binibigyan ng pera. Panigurado kasi yan may lalapit kahit pa hindi kasi may mga Pilipino, actually tayo mga Pilipino karamihan sa atin wala naman kasi tayo pakialam no kung yung kapitan natin, yung ating mayor, ating governor, kung may pera ba yan na marami o wala tayong pakialam as long as hinalal natin yung mga yan as kapitan, as mayor, as governor. Inisip agad natin na parang lahat ng pera sa mundo nasa kanila na. Oo. Akala kasi natin lahat ng mayor, kapitan at governor ay mga kurakot, kawatan. No, kaya hinihinga natin ng pera, pamaskol at lahat nilalapitan. So, I don't know kung merong ganitong kapitbahay sa Tatay Digong or mga dito sa gilid-gilid sa labas ng mga subdivision nila. Kung meron ba silang kakilalang mga pupunta dito at naghihingi ng any amount no or mga ayuda. I'm not really sure. Pero yearly, meron silang tradisyon no ng mga pamilyang Duterte doon sa kanilang naman ancestral home or house doon sa may Bangkal Taal. At yun yung pupuntahan natin ngayon doon kung anong meron, kung nagsisimula na ba ang pilahan ng mga tao na sanay nga no or naging parte na rin sa kanilang tradisyon sa pagsiselebrate ng Pasko ang makikisaya, makikipila sa bahay nila Tatay Digong Family Duterte Ancestral House. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood dyan. Medyo syempre emotional tayo no. Hindi ko kamag-anak kung hindi ako kilala ng pamilyang Duterte, hindi ko sila kamag-anak pero grabe 'di ba? Ganyan sila ka lakas. Kasi kumbaga nagre-reciprocate lang tayo. Hindi natin sinadya. Like naturally lang. Oo. Na mahal kasi nila tayo kaya 'di ba? Ganun din, minahal din natin sila. Kaya nakakalungkot, nakakatawag nito. Emotional kita paano. So, yun lang. Merry Christmas pa rin still sa lahat no. So laban lang tayo, laban lang, kapit ka dyan ha. At nung ikaw ay nanalo Tatay Digong umiyak ka sa puntod ng iyong ina dahil hindi mo akalain or gusto mong maging proud parang proud ka sa sarili mo at sa parang pinagmalaki ka parang proud ka no na sinabi sa nanay mo na naging pangulo ang anak niya at ikaw yun. So this time naman kapit ka ha, laban lang Tatay Digong, alagaan mo yung sarili sa loob, dyan sa loob. Tapos gusto namin na ma-witness mo rin na mag-take ng oath itong yung anak na si BP Sara Duterte as presidente. Kung hindi man si BP Sara Duterte ang mag-take ng oath as president, pwede rin si Mayor Basti Duterte. Laban lang no. So 2028 is the date, May 2028 is the date of reckoning.